Air1 is always on. Sa pagsikat ng isang bagong liwanag, magsisimula ang bagong pag-asa. Larga, Batangas. Second District. Second District. Programang magtataguyod sa balitang pangkaunlaran, kabataan, senior citizen, turismo, kalikasan, kabuhayan, agrikultura, ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at serbisyo publiko sa taong bayan. Larga, Batangas. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Larga, Batangas. Second District. Makabuluhang pagbabalita at isang masayang programa sa makabagong tunog radio at internet. Larga, Batangas. Second District. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Larga, Batangas. Second District. At ang mga millennial broadcasters na sina Ron Lizano at Coy Laura. At ngayon, narito si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. La 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 la, larga mabini. Tara na. Good morning world! Good morning internet! Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. May tunay na Largang umaga ho, lalawigan ng Batangas, Second District. It's a Monday today, Lunes na naman, araw na naman po para tayo po ay magsilbi sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng paghatid ng mga mahalagang impormasyon dito po sa Second District of Batangas. Kamusta po kayo? Kamusta po ang inyong araw ngayon? Tapos na po ang bagyo, pero meron na naman yung paparating na bagyo, bagyong Marce. Pero ang dami pong naapektuhan nitong bagyong Christine, lalong-lalo na dito po sa ating lalawigan ng Batangas, sa anumang sulok ng Batangas. Talagang apektado po ng bagyong Christine at umaabot na po ata sa 59 ang namatay at 12 ang nawawala po dito sa ating lalawigan ng Batangas. We'll give you an update later on sa ating programa. In the meantime, tayo po muna ay mangangamusta sa lahat ng mga kababayan po natin na ngayon po ay nakikinig sa ating programa sa ating Air1 91.9 FM sa bayang broadcast po ng radio at ng internet. Tapos na po ang Oktubre. Ngayon po ay buwan na ng Nobyembre, tapos na rin po ang Undas. Kamusta po ba ang inyong naging pagdiriwang ng Undas, kayo po ba ay nakapunta sa inyong mga mahal sa buhay para bisitahin? Mukhang marami pong tao talaga rin ngayon na bumisita po sa atin mga mahal sa buhay. Punong-puno ang atin mga sa mga private and public cemetery po dito pong nakaraang Undas. At of course tayo po ay nakikirami rin doon sa mga kababayan po natin na naging biktima po ng bagyong Christine. Umaabot nga po sa 59 at 12 daw ho ang nawawala diyan po. At yung mga apektadong lugar, syempre alam naman po natin yung mga na talagang grabe pong sinalanta ng bagyong Christine, and we are not expecting this
dito sa atin pong lalawigan ng Batangas. Ano, imagine po yung mga na nabaon po ng mga putik, mga lupa, mga mga at nalunod ng mga malalakas na tubig po, tubig baha yan po sa lugar ho ng Talisay, Laurel, Agoncillo yan po yung mga grabing naapekto na yung severe ang yung epekto ng bagyong Christine po sa mga lugar na yun Alright, dito naman po sa ating 2nd District of Batangas of course sabi nga ay meron rin naman po tayong mga lugar talagang naapektuhan po dito sa ating 2nd District of Batangas. But of course, maagap naman pong tumulong ang ating Bitrex team sa panguna na ating Congresswoman Attorney Jorbel Jinky Bitrex Luistro. Nagpahatid agad po ng mga tulong sa ating pong mga kababayan dito sa 2nd District of Batangas. Later on, we will be having our Congresswoman Attorney Jorbel Jinky Bitrex Luistro. But in the meantime, tayo po muna ay babate sa ating mga kababayan na nanonood po nakikinig po ngayon. Good morning kay Arman Carpentes Obeas. Good morning, Ma'am Beatrix Luistro. Magandang umaga po from Bawan, Batangas. Si Arman Carpentes Obeas. Yung mga taga Bawan, Batangas. Yung mga taga Barangay Inikbulan, Bawan, Batangas. Magandang umaga po. Marami na nakikinig po dyan, Diyan sa mga Barangay Inikbulan na minsan nagawi rin po tayo dyan, At mababait yung mga tao dyan, sa Barangay Inikbulan, Bawan, Batangas. May nasiraan yung sasakyan natin minsan dun pero maraming tumulong sa atin. Solidad Artesa, Larga po. Raymond Bayani na Larga. Dolores C. Jordan, good morning. Magandang umaga po. Tita Welda Abanilla. Si Ate Ron Rai. Ate Ron Rai, good morning. Kamusta ba ang ating mga coverage dyan? Yung mga kiniklear po natin mga areas dito po sa, especially dito po sa Mabini, Circumferential Road, at nandiyan po agad tumugon ang ating Congresswoman Attorney Jorbel Jinky Bitrex Luistro, ang ating Mayor Noel Bitrex Luistro para maklear yung mga areas talagang itong bagyong Christine marami pong sinalanta hindi yan natin po inaakala na ito pong ating lalawigan ng Batangas dati-rati hindi ho nababalita ito sa mga bagyo nababalita po tayo sa mga bulkan, of course given na po yan sapagkat may po dito may Taal Volcano, pero when it comes to calamity na ang nagdudulot po ay bagyo ay hindi po nababalita ang Batangas. Ngayon lang po yung pagkakataon na talagang we are totally hit by this typhoon Christine. Marami pong namatay, 59 yung ating pong latest count na hawak po natin. And of course, tataas po yun kasi meron pong 12 missing pa May 12 pong hinahanap pa na mga nawawala. And of course, pag yun po ay natagpuan, masasama yun sa bilang ng mga namatay ika nga ng mga kababayan po natin na ika nga ay kasama po sa mga bilang po. Alright. Alright. Tara na, mabinyan. And of course, mamaya po makakapiling natin ng Congresswoman Attorney Jorbel. Alright, kapiling rin natin kalargang si Koy Paul Tulauro. Largang umaga sa iyo, kalargang Koy. Yes, largang umaga, kalargang Ron, at largang umaga rin sa ating mga kalarga sa ikalawang distrito ng Batangas. At araw ng Lunes, kalargang Ron. Umpisa na naman ang pagdagsa ng maraming tao galing sa mga iba't ibang probinsya, kalargang Ron. At ngayon nga ay napakasikip ng trapiko dito sa ating dinaraanan, kalargang Ron, sa bahagi ng Lemery Taal Bypass Road, kalargang Ron. Ayun, siyempre balik ngayon ang mga kababayan natin sa kanilang mahabang bakasyon at doon sa pagdiriwang ng Undas. Kamusta ba ang iyong Undas, kalargang Koy?
Ayos naman Kalargang Ron, at kahit paano nakadalaw tayo no sa ating mga mahal sa buhay na mayapa syempre. At maliban diyan inaisingit na rin natin yung ibang nating trabaho kahit na hanggang ngayon nagpapagaling pa tayo Kalargang Ron, pero mas mabuti-buti na kaysa nung nakaraang araw. At Kalargang Ron, yun nga no, at syempre hindi rin maiwasan, meron din tayong mga nakuhang balita, yung mga impormasyon din na nangyari diyan sa Batangas City, at tayo'y nakikiramay no doon sa nangyaring aksidente kung saan ay 8 barangay tanod naman etong nasagasaan ng isang lasing na driver ng jeepney, at nasawi ay 2 katao na barangay tanod diyan sa may barangay Tulo sa lungsod ng Batangas. Anyway, Kalargang Ron, babati muna ako ng good morning syempre sa ating mga bossing, sa ating Congresswoman, Attorney Jerbil, Jinky Beatrix Luistro, at sa ating People's Mayor ng Bayan ng Mabini, ang ama ng Bayan ng Mabini na kinakapanabikan ng mga kababayan natin sa Bayan ng Mabini na muling maluklok ng formal upang kanilang muling madalaw sa kanyang opisina. Walang iba kundi si People's Mayor Noel Beatrix Luistro, Kalargang Ron. Iyon, ayan. At Kalargang ko, sabi ko nga dito, no, yung assessment natin sa nagdaang bagyong Christine, napakarami na yung bilang ng nasasawi, ano, at ito ay kauna-unahan dito sa kaganapan ng Batangas, ano, na tayo ay naapektuhan ng bagyong Christine. 59 na yung mga namatay, 12 are missing, and of course pag may mga mahanap pa mga nabaon at nalubog sa sa mga hagupit ng bagyong Christine, ano, ay madadagdag pa yun sa bilang, Kalargang ko. Actually, Kalargang Ron, nadagdagan niyang 59 at nakuha nating total sa Police Regional Office ng Pro-4A ay pumalo yan ng 65 yung kanilang counting sa mga missing. At eto nga no, speaking of bagyong Christine, kahit na hindi natin ito lugar, itong nadaraanan ko ngayong kalsada, ito ay meron pa rin tayong pakialam ano dito sa Lemery Taal Bypass Road, dahil maraming tao at mga sasakyan ang dumaraan dito galing sa iba't ibang lugar. Alam mo, Kalargang Ron, itong Lemery Taal Bypass Road ay makikita mo no ang mga tubig, mga putik hanggang sa ngayon ay dahil maputik at may mga baha pa rin dito, at mga makikita rin ng mga nagkalat na mga puno no, yung mga inanod ng baha ng bagyong Christine. Masikip ang daloy ng trapiko, lalo na dito sa may crossing ng Lemery, sa may Centro Mall, at maraming naaabalang sasakyan, lalo na ngayon, araw ng Lunes, talagang kailangan dito talagang tutukan ang clearing operations dito no ng DPWH at ng LGU rin, syempre ng Lemery, Kalargang Ron, upang mabawasan naman yung paninikip ng daloy ng trapiko dito sa kanilang bypass road, lalo na dito sa crossing ng Centro Mall, Kalargang Ron. Yun. Dito naman sa ating 2nd District of Batangas ay maagap itong Beatrix team sa panguna ng ating Congressman Attorney Jerbil, Jinky Beatrix Luistro, dito sa, of course makakapiling natin ang ating Congressman Attorney Jerbil. Dito sa ating ika nga ay pagsasagawa ng clearing operation, Kalargang ko yan, no? Sa ating Patuloy ang paglago. La 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 ka mabini. Sandaang taon ka. sa ating Tama, Kalargang Ron, at syempre. Alright, kapiling na natin ang ating Congressman Attorney Jerbil, Jinky Beatrix Luistro. Magandang umaga po at welcome again sa ating programa dito sa Air 1 91.9 FM. Good morning, ma'am.
Good morning everyone! Good morning Batangas 2nd District. At syempre po, today is Monday, kaya largang Monday morning. Magandang Hindi umaga lang po, lamang po sa ma'am. taga 2nd District, kung hindi sa buong sambayanang Pilipino. Manggising muna tayo, Kuya Ron. Opo nga po. Gising-gising na po. Every gising is a blessing. Sabayan niyo po kami ni Kuya Ron, ni Kuya Koy. Let us all rise and shine. Andito po tayo sa Congress, kakarating lang natin Opo. to catch a 10 o'clock meeting, no? Pero prior to this, syempre, dadaan po tayo sa opisina for various admin matters. At syempre, nauna na si John Lloyd, andun na siya. And very hard working towards addressing lahat ng naging damage sa Batangas 2nd Grabe District po, no? because of the onslaught of Typhoon Christine. Kumusta, Kuya Ron? Okay, ma'am. Survive sa Bagyong Christine, ano? Talagang... Malakas din ba sa Lipa? Sobra, ma'am. Talagang sabi ko ngayon, ano ba to? Parang yung ulan lang po yun, pero binabayo po yung bubong ng mga kabahayan dito. Grabe. Of course, may I mga think everybody was surprised, Apo. no? Kasi ito yung sinasabi natin, Kuya Ron, no? Bagaman we really need to improve our infra programs which will best address itong climate change. Opo. Pero indeed, ito na yung tinatawag nating climate change. Grabe. The weather is so extreme. Pag uminit, sobrang init. Pag umulan, sobrang ulan. Pag bumagyo, sobrang bagyo, no? At syempre pinaka nakakaawa, Kuya Ron, dito sa area ng Laurel, Talisay. Agoncillo, Talisay, no? You remember the mayor of Agoncillo is my best friend, nga si po, Mayor Cindy, no? At agad Apo. kami nag-usap after the typhoon. Oh my God, madaming naging victim ng landslide. We're not talking only about damage to property, buhay ang nawala dahil po sa mga landslide sa bayan ng Agoncillo. And the same is true pagdating po dito sa bayan ng Laurel at bayan ng Talisay. One thing I am thankful about, Kuya Ron, Opo. at malakas din ang bagyo sa Batangas 2nd District. Awa po ng Diyos, Mabini, Bawan, San Pascual, San Luis, Lubo at Tingloy. Walang nagbuwis kahit isang buhay. Ang Praise sabi God. ko nga sa ating Totoo po mga yan. kababayan, nasira man ang bahay, lumipad man ang bubong, nasira man ang kagamitan, kaya-kaya natin yan pagsamasamahan upang mapalitan, no? Binibiro ko nga itong taga New Danglayan. Shout out tayo dito kay Pangulong Henry de los Reyes ng Barangay New Danglayan, bayan ng Bawan. Ito po ay isa sa mga pinakamahigpit na naapektuhan ng bagyo sapagkat this is situated along the riverbank, no? Bumigay po yung yung breakwater ng river at saka ng barangay. So apparently lahat ng baha at putik dito pumunta sa residential area. Ang sabi ko nga sa mga taga New Danglayan, kasi sabi nila pagod na daw sila maglimas. So I answered them, mabutit mayroon tayong nililimas. Sapagkat yung iba, wala nang malimas dahil tinangay ng baha ang buong kabahayan, di ba? Yung iba naman, ang sabi, wala na daw maisuot kahit underwear. Aba, seriously, niyayaya ko sila sa ukay-ukay. Sabi ko, tayo'y mamamakyaw doon ng mga kailangan yung suotin na damit, no? At ito namang iba, ang sabi, lilipad daw yung bubong. Halika kako at papalitan natin yung bubong, no? What is important, Kuya Ron, ay ligtas buhay ang ating mga kababayan sa Batangas 2nd District. And of course, we express sympathy, our deepest sympathy sa lahat po ng ating kapwa Batanggenyo, sa mga bayan na mahigpit na hinagupit Grabe. ng Bagyong Christine, no? This reminds me of one of our pending bill, Kuya Ron. Yun nga Kasi po. sa mga ganitong kalamidad, nakikita mo yung significance ng National Disaster and Risk Reduction Coordinating Council, no? Opo. Currently kasi, yung NDRRMC, yan yung pinaka-national office ng RDRRMC, which is the regional office, and the MDRRMC, which is the Municipal Disaster and Risk Reduction Coordinating Council. Pagka ganitong mga panahon ng kalamidad, dyan mo makikita
yung significance ng disaster and risk reduction Opo. of it. Mhm. And I felt so reminded na during the height of Typhoon Christine, kailangan na talaga mag-create ng independent and separate department Yun, na opo. walang ibang gagawin kung hindi ang damage prevention, response to calamity, and post-calamity responses, no? Ito po ay Oo. isang panukalang batas na aming inaprobahan na dito sa Congress. I think last year pa nga eh. Last year pa, 2023, inapprove na yan sa plenary. The creation of an independent and separate department on calamity response. Opo. Parang ganyan. Tapos, I understand also that the same was endorsed already to the Senate Senate. for their proper action. Napaisip tuloy ako, nasan na kaya yon? Gumalaw na kaya, no? Oo nga po eh. Sana ating pong mga ginagalang na senador are reminded as much as I was reminded by the Typhoon Christine na panahon na po para talagang itayo natin itong specific na department na walang ibang magiging mandato kung hindi paghandaan, harapin at ayusin anumang damage ang posibleng madala nitong mga kalamidad kagaya po ng ating naranasan na Typhoon Grabe. Christine. And once again, Kuya Ron, Opo. ang ating pong pakikidalamhati sa lahat po ng ating mga kapwa Batanggenyo, especially sa mga pamilya na naiwan dahil sa nagbuwis ng buhay, itong mga biktima ng Typhoon Christine. Kuya Ah. Ron? Ma'am, Yes, ma'am. Ma'am, Kalargang Ron, magtatanong na rin ako, ano? Ma'am, umani ng reaksyon itong inyong ginawang mabilisang aksyon. Pagkahupa ng bagyo, kinabukasan nakita kayo sa kahabaan ng kakalsadahan ng 2nd District of Batangas na tumutulong sa ating mga kababayan. At ang naging reaksyon nila dyan ay mabuti daw po si Beatrix ay kanilang naramdaman agad. Ano pong masasabi ninyo? Syempre naman. Well, of course, gusto kong magpasalamat sa lahat ng ating mga kaibigang mayors, kaibigang Apo. mga kapitan, kaibigang mga konsehal ng bayan, at sa buong Beatrix headquarters ng 6 na bayan ng buong Batangas 2nd District. Kasi Kuya Koy, I cannot do this alone, no? Opo. Hindi Sadya. po Opo. natin ito kaya mag-isa. Kung bakit mabilis po tayo nakaresponde, well, of course, during the height of Typhoon Christine, kausap ko na ang mayor ng San Luis, Mayor Oscarlito Hernandez, kausap ko na ang mayor ng Tingloy. Ay, nako, nalulungkot ako, nasira yung bangka namin sa Tingloy, ano? my ever dearest Angelica boat na ating ginagamit during the time of campaign hanggang sa huling bisita ko po sa Tingloy. Right now, hindi ko pa alam kung paano ako babalik ng Tingloy. No? Tayo po in coordination also with our SB members dito sa bayan ng Mabini, with the Mayor and Vice Mayor of Lubo, Mayor Imong and Vice Mayor Lito Abiera. Ganon din po sa Bawan, it is the soon-to-be Mayora Trix Abrahan ang nakikipag-coordinate po sa atin. And for San Pascual, naku Diyos ko, napakasipag nitong ating future mayor ha. Oo nga po. Si Mayor Lynn Castillo ay mukhang napani si Beatrix at hindi na sipag ni Mayor Lynn. Di ba? Talagang Kita ko walang nga po eh. katigil-tigil. At syempre yun po mga barangay captain na nakasama natin during relief operations. I understand nakasama ko si Pangulong Gentry ng Barangay Poblasyon, Bayan ng San Pascual. Good morning, Pangulong Gentry. Pangulong Henry, number 1 yan sapagkat alam nga natin na yan ang pinakamahigpit na binaha sa buong Batangas 2nd District, Barangay New Danglayan. No? At syempre po sa lahat po ng ating mga kapitan na tumawag din at nakipag-ugnayan. Kaugnay po naman itong mga landslide, especially ito pong kahabaan ng San Jose hanggang mainit dito po sa bayan ng Mabini. At dito naman po sa San Luis ay tumulong po tayo doon sa mga ibinalik sa evacuation center dahil sa banta ng landslide naman dito sa Luklok at saka Balite. Barangay po ito. Barangay Luklok, Barangay Balite ng bayan ng San Luis. At dito naman po sa Bawan, mahigpit din po ang ating naging clearing operations starting from Barangay San Agustin. Tapos, diniretso na po natin yan. May Manalupang, may hanggang diretso po ng Luklok at saka San Pablo.
Salamat po sa taga DPWH, Opo. sa mga kaibigang kontraktor na naging bahagi po ng ating district-wide na clearing operation. Sa Lubo, salamat kay ERC because I understand na siya ang gumanap sa clearing operation in behalf of the Congresswoman, in behalf of the DPWH. Salamat din po sa Vicmar Construction na tumulong din po sa atin dito sa bayan ng Mabini. And of course, dito po sa Lubo, yung ating malit na bakong pinadala. Maraming salamat po sa DPWH. Ultimately, salamat sa DPWH kay District Engineer Sonia Paglikawan sapagkat siya po ang nagtawag dito sa ating mga nakatulong na mga heavy equipment upang mabilis nating ma-clear ang mga daan from landslide at maging passable na for all motorists, no, Kuya Ron? At syempre, Kuya Koy, di ko naman ito magagawa without our partnership with Speaker Martin Romualdez Of course. and President Bongbong Yes po. Marcos. As a matter of fact, kinikwento ko nga sa mga kababayan, sabi ko, hindi pa natatapos ang bagyo, ay nagpapaalala na ang Pangulong Bongbong, Jinky, magdadala ng relief operation at ipamahagi sa taga Batangas. Kaya maraming salamat po, Pangulong Bongbong Marcos, parati yung pag-alaala sa mga taga Batangas 2nd District and of course sa akin pong boss at tatay sa Kongreso, Speaker Martin Romualdez. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa Batangas 2nd District. Kuya Koy? Ma'am, dito po sa nangyari pong bagyo, nakita po natin dito yung kahalagahan po at ng mga LGU po natin. Do you think po may mga dapat pong baguhing approach when it comes to pagbibigay po ng warning sa ating mga kababayan at yun din pong mga clearing operation machines na naka-standby po kasi right after the bagyo ay pwede pong agad pumunta at mag-clear po yung mga lugar na dapat pong maklear, ma'am. That is true. Dapat very much equip ang ating LGU kasi sila yung nasa ground Opo. 'di ba? So dapat sila yung unang tatakbo. Whether it is relief operation, whether it is clearing operation, I honestly believe na dapat LGU muna yan, no? Opo. Maalala mo, Kuya Ron, nung panahon ni Mayor Beatrix, whether lindol, whether typhoon, ay sa munisipyo natutulog ang asawa ko, talagang hindi siya bumibitaw Yun ang magaling. hanggat hindi nakakaraos sa kalamidad ang ating bayan, no? It is really very important na well-equipped. Although we understand na very challenging din naman po ang sitwasyon ng LGU kasi we have the perennial problem on the limitation of finances and resources ng LGU. Kaya if you remember, Kuya Ron, nung bagong assume ang asawa ko, 2016, Opo. and he found out na walang heavy equipment ang LGU. One of the first things that he did ay mag-acquire for the LGU ng Yun. heavy equipments. The Opo. purpose kasi nga, itong mga ganito, especially for Mabini, masyado siyang landslide prone, the Mabini Circumferential Road, dahil puros nasa paanga ito ng bundok. And it is very important na pagkakatapos ng kalamidad, ay mabilis nating nagagawang clear and passable lahat ng access roads patungo sa ating bayan. First and foremost, ito yung nakita kong problema about Talisay, Laurel, and Legoncillo, no? Kasi naalala mo, naging bisita natin si Miss Heart Evangelista, ang aking ninang. Si Ninang Ganda, no? Sa mga nagtataka po, bakit Ninang ang tawag ko kay Heart? Sapagkat 2005, ikinasal po si Bey at si John Lloyd sa Tagaytay City. Ninong po si Cheese Escudero. Talaga, At since no? asawa po ni Senator Cheese ngayon si Hart, ibig sabihin ninang ko si Hart. Ninang. So ang kwento sa atin po ng ating Senate Spouses Foundation Incorporated President in the person of Miss Hart Evangelista ay yung mga relief goods hindi nila talaga nadala doon sa mga typhoon victims kasi hindi pa passable. Yun nga po, hindi mapasok. So the situation that I am seeing, Kuya Ron, how will you bring all the relief responses kung hindi passable ang daan? Yun nga So po. I think ang pinaka-immediate response mo talaga dyan, is the clearing Clearing operation operation. para Opo. makadaloy
lahat ng mga tulong na dadalhin mula sa iba't ibang ahensya, no? Well, of course, prior to clearing, syempre nandiyan dyan yung rescue operation natin. Yan ay MDRRMC din. Kaya number one tanong, equipped ba sila? Trained ba sila? Do they have the necessary equipment? Alam ko, yun ngayon, naiisip ko, parang necessity na maglagay ka ng rubber boat sa bahay, Oo no? nga po. Parang Grabe. necessity na na ang isang lupain, ang isang kali ay because of the extreme weather ay possibly ay biglang magiging isang malawak na katubigan na the only means of transportation is by water transportation. So tama bang isipin na dapat mag-back up ka na rin ng rubber boat sa iyong sa Oo. iyong kabahayan, no? Imagine, Although ang aking personal reminder lagi sa aking mga anak, no? Sapagkat all of them are based here in Manila. Ang problema naman dito sa Maynila, napakatindi ng flash flood, no? So nakakatakot naman dito, bigla-bigla tumataas yung baha, no? Mm. So ang sabi ko lagi sa mga anak ko, pagkita niyong may malakas na ulan, may suspension ng klase, may warning na about the heavy rainfall, iwasan ang paglabas ng bahay. Kasi kahit pasabihin natin wala namang bagyo, hindi ako takot sa bagyo eh. Doon ako takot sa flash flood. Sa Kasi baha. nakikita mo naman sa social media, di ba? It's Yung mga sakay everywhere. sa kotse na natrap because of the heavy flooding, no? Eh pagka yung sasakyan mo, inaanod ng baha at nandun ka sa loob, ewan ko kung paano ka pa makakaligtas doon. Mahirap nang matrap. So I always remind my children, basta matindi ang ulan, stay at home, especially kung wala namang importanteng pupuntahan. And the drivers need to be oriented as well, ha? The drivers need to be oriented as well. Kung nasang banda man ho kayo sa buong Pilipinas, dapat as early as now, inaaral nyo na alin yung mga flood prone. Para Areas. kapag ka ganyan, tapos dami. hindi nyo maiwasan lumabas, you know which roads you need to avoid at alin yung mga kalye na ligtas yung pwedeng madaanan, Kuya No. Ron. With this kind of suggestion po, ma'am, pwede po ba natin sabihin na kailangan na pong mag-purchase ng mga local government units na mga machineries na nagagamitin po sa mga standby machineries na gagamitin sa mga clearing operations? Kasi yun po ang kailangan talaga eh. Meron kang ang tulong. I believe yes, Opo. Kuya Ron. I Oo. believe yes. At alam kong marami sa mga LGUs ay may mga rescue machineries na rin, clearing machineries na in preparation for calamity responses, no? Siguro lang we need to remind the LGU to give priority on these concerns, especially those na hindi pa nakakaranas ng kahalagahan ng preparedness Yun. about this calamity. Opo. Ito kasi naranasan na natin sa Mabini because of the earthquake swarm. Naalala mo yun, the earthquake swarm, ang lindol na hindi 2019. tumitigil sa bayan ng Mabini. No, that is 2017. 2017. 2017 because that is a Yan. year before our 100th founding anniversary Anniversary. of Mabini in 2018. April din yun. April 14, I believe, no? Nung mag-umpisa yung earthquake swarm, no? So, yes, Apo. Kuya Ron, yes na yes. Dapat i-priority ng mga LGUs ang acquisition ng mga heavy equipments and all other equipments and machineries necessary for calamity responses, especially rescue Totoo po yun. operation. Yes po. Kita Kalargang mo Ron. ba yung isang Apo. video? Ma'am, Saan ba apo. yun? Batangas yun ah. Apo. Yung isang Apo. mama na nakayapos sa puno ng nyog. Sa puno. Habang mahigpit Oho. na bumabaha. Sa Bicol po ata yun, ma'am. Ayun nga Bicol ba yun? Bicol po. Bicol. Ah, Oo, pero Yes. siguro hindi na rin nalalayo yung naging sitwasyon sitwasyon. dito sa 1st and 3rd district, no? Nung kasagsagan para magkaroon ng mahigpit na landslide dito sa mga areas na to. Salamat po sa lahat ng nagpadala ng tulong. Of course, number 1 si Speaker Martin Romualdez. Number 1 ho pala si Pangulong Bongbong Marcos. And of Opo. course, number 2 si Speaker Martin Romualdez, no? Maraming salamat po sa napakaraming relief items na pinadala nyo po sa Batangas 2nd District. And of course, nagpapasalamat din po tayo sa Senate spouses,
Foundation Incorporated sa pangunguna po ng aking Ninang Heart Evangelista Escudero. Salamat po for considering Batangas 2nd District to be the recipient of your relief operation. Ay, napakarami nung relief pack ng Ninang Heart, ha? Talagang punong-puno. Sabi ko, parang pang Noche Buena yata ito, ha? Ang galing ah. Oo nga, no? At pasalamatan din po natin si Secretary Gibo Chodoro ng National Disaster and Risk Reduction Coordinating Council. Nakakatapos lang ho ng bagyo ay umikot agad ng Tingloy dahil Galing. sa kakulitan ng Congresswoman Beatrix. Oo nga po. At hindi daw siya makababa. He doesn't know how to land kasi sobrang nasira din po ang Tingloy kasama na itong ating inumpisahang Tingloy Circumferential Road. And he told me na tinawagan na lang niyan si Mayor Larry. At kaya ako'y natutuwa nung kausap ko naman si Mayora Ami, our soon-to-be, ang nagbabalik na Bukala, no? Bukala Ami Alvarez. Ang sabi niya, ang sabi ho ni Secretary Gibo ay kakaway na lang daw siya. Ay, hindi ko alam kung paano siya kakaway from the air, no? Opo. Sakay siya ng chopper, hindi daw makaland sapagkat sirang-sira ang Tingloy. Pero maraming salamat po, Secretary Gibo Chodoro, for your immediate response to the island municipality of Tingloy. Sana bisitahin niyo rin po ang itong Luklok at Balite ng bayan ng San Luis. Ayun, Kasi napuntahan po natin. landslide Oo. zone din ito, no? And let us remember, si Secretary Gibo is the Secretary of Defense. Kaya siya din po ang head ng National Disaster and Risk Reduction Coordinating Council. No? Ah. Ma'am, si Sen, Pasalamatan din po natin ang regional director natin ng RDRRMC in the person of Carlos Alvarez. Salamat po sa family packs na ipinadala nyo to the 100 families in San Luis from Barangay Luklok and Barangay Balite na ibinalik ho natin ang evacuation center because of the possibility of another landslide. flashlight. At salamat din po sa, I believe, 100 family packs din na dinala din po sa mga severely affected ng typhoon dito naman po sa Islang Bayan ng Tingloy. I Tingloy. understand itong family packs na to, Kuya Ron, this is not as simple as relief pack, no? Kasi Apo. medyo malaki ang value nitong family pack na to. This is something that will really sustain the need of the family Galing ah. until makasettle down ulit sila. Senator Lito Yes, Lapid rin po. Ma'am, Yeah. Ma'am, for may Senator nagtatanong po Lito dito, Lapid. ma'am. Marami- Kalargang Ron. Actually, Apo, ma'am, number one, out of- dumalaw sa atin, di ba, si Apo. Senator Lito Lapid. Salamat po at mabilis niyong pinasyalan ang bayan ng San Luis, bayan ng Bawan at bayan ng San Pascual. May nakakalimutan pa ba ako, Kuya Ron? Wala na. Senator ang Lito Lapid po ang nakakalimutan. kasama. Baka meron pa. Imagine yung pinakasulok-sulukan po, Balete, narating ni Senator Lito Lapid. No? Balete. Galing ah. Napaka-timely nung pagdalaw ni Senator Lito Lapid sa Balete kasi ito din yung mga taong ibinalik natin ng evacuation center. Kailan natin yung ibinalik? October 30 after the typhoon, few days after the typhoon. Binalik natin Yes. sila sa evacuation center para Opo. maging ligtas sa possibility na magkaroon ulit ng landslide. At syempre, salamat po kay Mayor Oscar Lito Hernandez na talagang halos sa munisipyo na rin natutulog during those time Galing sa pagbabantay po para sa ating mga kababayan sa bayan ng San Luis. And of course, ultimately, Kuya Ron, sa lahat po ng ating mga staff from the 6 municipalities, Beatrix Headquarters. Bilis Of course, eh. din sa San Luis, salamat sa leadership ni Ate Bong Aceremo, no? San Na Luis. siya pong Apo. nagtimon upang makaresponde ang buong San Luis Headquarters sa ating mga kababayan sa San Luis. Diyan po sa San Pascual, maraming salamat kay Konsehal Dennis Collado for taking the lead in all our relief responses for our dear kababayans in San Pascual. Dito naman po sa Bayan ng Bawan, well, let us acknowledge the contribution of our HQM Headquarter Manager Reynald Del Mundo sapagkat hindi lamang po siya ang nag-asikaso ng relief operations, siya rin po ang nagbantay at sumama sa lahat ng clearing operations, especially sa mga pabundok na area dito po sa Bayan ng Bawan. And of course sa Lubo, maraming salamat kay HQ Manager Josie Cinco at syempre sa atin pong Vice Mayor
Lito Abiera na sila po ang nagli-lead sa ating mga staff in giving responses to all our kababayan. For Tingloy, thank you to Jeril for always Oh, galing. coordinating with Mayor Larry and Bukala Ami, and of course sa lahat ng mga staff ng Tingloy, maraming salamat. And of course for Mabini, syempre maraming salamat po kay Abet, our headquarter manager, Abet Del Mundo, also for taking the lead not only in relief operation but also in clearing operation. At sa lahat po ng Yes, ating mga partner public servants sa 6 na bayan ng Batangas 2nd District na ating naging katuwang all throughout these days. Maraming salamat po at nairaos po natin ang ating pagdadala ng tulong sa lahat ng ating mga kababayan sa Batangas 2nd District. Ma'am, panghuling katanungan ko po, may nagtatanong dito na mga kasama nating media from local and national, kailan daw po kayo uli makikita sa Quadcom, ma'am? Quadcom hearing. Sinusubaybayan po nila. I believe that our next hearing for the Committee on Good Governance will be tomorrow, and I will be attending the meeting at 10 o'clock today to identify who will be the next resource persons. And for the Quad, it will be this Thursday ang susunod po na hearing ng Quad. Sa lahat po Thursday. ng aking mga nakakasama dahil po dito sa mga committee hearings na ito, maraming salamat po sa tiwala at pagkakataon na pinagkakaloob nyo kay Beatrix na maging bahagi ng ating journey towards ferreting out the truth and finding justice for the oppressed. Ayun, ako. Expect ko natin Salamat yan. po, Atin ang conference. Ma'am, last thing about doon sa calamity po, no? Ito pong mga land use po, no? May mga dapat po bang baguhin doon sa mga regulation about land use, and of course yung sa environment rin po natin, no? Sabi po nila may mga factor rin daw po dyan, yung environment doon sa pagbaha dito sa Batangas. What do you think, ma'am? May nakita po ako sa social media na marami daw nakitang troso sa baha. Yun nga po eh. No, nakita nyo ba yon? Marami po, ma'am. Sadya. I think itong mga ganitong panahon, this will really remind us about environment conservation, no? Kasi I always talk about environment conservation kapag pinag-uusapan natin ang Verde Island Passage. Opo. Yun yung environment conservation, hindi lang po yun pang underwater. Pang land surface din po. At naaalala ko nung ako'y bata pa, ang turo palagi sa atin sa elementary ay mag-tree planting because these trees hold water at Yes. ito po ang nagiging dahilan para huwag bumaha at huwag gumuho ang lupa. I think it is high time for us Opo. para i-revisit po natin kumusta ang ating land classification, Opo, no? ma'am. Land reclassification laws. Baka po yung mga forest areas ay tama lang na wag nang pakialaman. Baka po itong mga areas like agricultural ay tamang wag nang i-reclassify into industrial, no? Sadya po, ma'am. Kumbaga, magkaroon tayo ng tamang classification of land. Ang pang-agricultural ay hayaan na nating pang-agricultural. Ang forest land, it remains to be inalienable para hindi na mapakialman ng mga tao, di ba? At ito pong mga areas like residential ay manatili na lang kung nasasaan ang residential area. Kasi Sadya, ma'am. what is quite alarming ay pati mga kabundukan ay minsan ginagawang resort, no? Ginagawang resort. Siyempre, once nag-develop ka dyan, palaging it will require the cutting of trees, the clearing of the area. Nakaka-alarma po yung iba't ibang video na nakikita natin sa social media. Although for some videos, hindi natin alam kung ito ba sa Pilipinas pa o sa ibang lugar na. Pero we see them happening also here. In the Yung Philippines. mga kalye na basta lang bumagsak because of landslide, di ba? Opo. It could happen here also. It may not be that massive. It may not be that worse. Pero nakakakita talaga tayo dito sa Batangas. Portion of the concrete road, basta lang bumagsak,
because of landslide, di ba? And then yung mga quarry sites, ma'am, ano, yung napapayagan po mga quarry sites. Yan po, ay, sabi ko, nababanggit ng ating congresswoman na to. Dapat ang quarry ay kung saan lang talaga ideal siya at wala dapat maaapektuhan ng mga residents ng ating mga localities or residential areas, no? Yes, ma'am. Siguro dapat ay huwag naman sobrang dami. Siguro one quarry in a municipality pwede na yun. Pero parang alam ko may mga bayan dito na quarry kabi-kabila eh. Yun Diba? nga, ma'am. Paano ho ba yan? Paano pagka ganito na ang nangyayari sa atin na kalikasan ang sumisingil sa taong bayan? We should make proper reservation para sa atin hong kasalukuyan at darating pang henerasyon. Once again, yan po yung tinatawag natin na intergenerational responsibility. It is our moral obligation to take care of this world, to take care of this country, to make sure that the next generations to come will have a place to live with peace, with the environment they can rely on. Diba? And then ma'am, pumapasok rin po yung I think isang panukala rin po niyo yung corporate social responsibility, which is very important. Totoo yun. That is an appeal. That is an appeal to all the private establishments na hello, kahit kayo'y private, you have this corporate social responsibility to take part in all the challenges being faced by the community, no? So, tanungin nga natin, self-check nga tayo. Sino ba dyan sa mga private establishments ang nakita nyo? Nakita nyong tumulong after the Typhoon Christine, no? Opo. Nakakalungkot sapagkat may mga companies na very generous pagdating sa mga ganyang sitwasyon. May mga companies naman na parang hindi sila ganon ka-mindful about the corporate social responsibility. And I have a pending bill to make it a law already, the corporate social responsibility. Kasi currently, ang corporate social responsibility po is still discretion on the part of the private establishments. Kung tutulong ka o hindi, it depends upon you, no? Kung gusto mong tumulong, kung ayaw mong tumulong, hindi ka naman makukulong, no? Pero doon po sa bill na gusto nating ipasa, it is a matter of obligation na every year, meron ka talagang naka-allocate na for corporate social responsibility. Identify mo anong gusto mong project para sa komunidad. And I even proposed in the bill na whatever expense they will be incurring because of the corporate social responsibility project or CSR project, that should be deductible from the taxable income of the private companies. Yan po ang ating mga batas na nakahain, no? Mamaya ay makakakwentuhan ko si speaker. Ay siguro, uulitin ko sa ma'am? Kumusta na po yung ating bill tungkol sa creation department on calamity responses at yun pong ating bill tungkol po sa institutionalizing CSR. Corporate Ma'am, pwede po. Kalargang Ron. Opo. At ma'am, baka pwedeng maisama dyan sa ipinopropose nyong bill sa corporate social responsibility. Napansin ko kasi yung ibang company parang hindi ready pagdating sa mga medical equipment at first aid kit. Hindi lang ito para sa mga ating mga kababayan, kundi para na rin sa kanilang mga empleyado, ma'am. Yeah. You're very much correct about that, Kuya Koy, no? Dapat actually hindi lang private, both government and private, dapat in your own way ay ready ka to rescue your own employees, no? Kasi empleyado mo na ang pinag-uusapan natin dito, 'di ba? Dapat sa sarili mong paraan ay meron kang capability to respond to your own employees in case calamity happens, no? At by corporate social responsibility naman, beyond your employees ay tumulong ka pa sa ating mga kababayan. No. Pwede maidagdag po yun halimbawa po sa corporate social responsibility. Halimbawa magtatayo ka ng establishment diyan sa lugar is equivalent to how many trees na dapat mong itanim, ma'am? Ang ganda niyan, di ba? Opo. Baka tukahan natin lahat ng mga
ng private companies ng tree planting projects nila, no? Sadya po, ma'am. Ma-revitalize naman ang ating environment, 'di ba? Pero naalala ko, Kuya Ron, when Sea Oil sponsored the construction of BSU Mabini, it was through their corporate social responsibility project, no? Ibig sabihin, ina-acknowledge ni Sea Oil na kahit ako'y private, I have moral obligation to help the community. And since I know that Batangas State University will bring benefit to the so many college students in Mabini and the neighboring towns, I am shouldering the construction of this building as my corporate social responsibility project. So yun pong building ng BSU, Batangas State University Mabini Campus, that is a CSR project of Sea Oil Philippines, no? For San Miguel Corporation naman, kasi ganyan ako pag sumusulat ako, Kuya Ron, during my time as administrator of Mabini, no? I always appeal to private companies by way of CSR. So ito naman po San Miguel Corporation, if you remember the 5 buildings of Mabini Community Hospital, 2 out of the 5 buildings are CSR projects of San Miguel Corporation, San Miguel Group of Companies. Again, ang tenor nun, ako'y private company, but even when I am private, I have obligation to my community. Kaya dahil itong hospital na to ay malaki may tulong sa taga Mabini, iso-shoulder ko ang 2 building. That's what happened to San Miguel Corporation. No? Now you're talking about tree planting. Hindi naman po lahat ng CSR ay building, no? So, it depends dun sa laki ng company. Pag malaki ang kumpanya, like SMC Group of Companies, we can anticipate a huge amount of CSR project. Pero, pagdating sa tree planting, I strongly agree with you. Dapat ito yung maging obligation across the board. Regardless of the size of the company. Simula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking kumpanya, dapat maging obligation na ito. Hindi lang by way of CSR Feeling ko obligasyon na ito ng lahat ng tao. Tayo ho'y magtanim at nang in our own small way, tayo makakontribute dito sa ating environment, protection, and conservation, no? Ano bang tamang term dun, Kuya Ron? Kasi pag protection, ibig sabihin, andyan pa yung environment mo, ayaw mong masira. Opo. Di ba? Pag sinabi naman conservation, andyan din yung environment mo, gusto mo ma-preserve. Diba? Paano yan? Nawala na yung puno. Gumuho na yung bundok. Ano tawag doon? I think the proper term should be environment rehabilitation. Ayun, ma'am. Kasama po, ma'am, yun. And then yung, ma'am, talaga pong dapat maging mahigpit ito pong mga laws and mga regulation po sa environment and natural resources po natin. Hindi po I remember, Kuya Ron, the President during his press con, among all the lead agencies, no, nung kakaumpisa lang ng Typhoon Christine, he keeps on saying the whole of the government approach. Whole of the government approach. Ibig sabihin, hindi po ito kaya ng DNR lang. Hindi po ito kaya ng DILG lang. All of us should take part. Like for example, if you really want to have a massive tree planting, why not partner with DepEd? Yun. Diba? Why not partner with SHED? Wala kayong clearance hanggat walang nagtatanim ng kahit isang puno. Ang galing, Sa dami ng mga estudyante, di ba? Ito yung wishful thinking lang po sa lahat ng ating mga listeners. Why not? Wishful thinking lang po. Why not partner with BIR? Lahat ng mga income taxpayer ay hindi bibigyan ng clearance hanggat walang certification na may itinanim ka Na na. puno. 10 puno. Di ba? Opo. Why not partner, for example, with HREP? Darating ang December, magbo-bonus. Lahat ng empleyado walang bonus hanggat hindi nagpapakita ng certification na nakapagtanim ka natin sa 10 puno. Sa lahat mo na ating mga listeners at kapwa Filipino, I think you will agree with me. It's high time that we join hands. Take care of this environment. Take care of the Mother Earth, no? All of us should take part on the what do you call this? Environment revitalization. Ang Yun. pangit naman kasi pakinggan ng rehabilitation. Parang tinanggap mo ng sirang-sira. Sira po. Diba? And then, Environment revitalization.
environment rejuvenation, no? Things like that. Tapos, ah, pasensya na po kayo, pero wishful thinking lang naman po yun. I know it has no legal basis to stand on. Baka sabihin nyo naman na kasuhan natin yan si Congresswoman ng grave coercion, namimilit, wala naman legal basis, no? Awa. Hindi. Wishful thinking lang po. Coming from the principle of intergenerational responsibility, na lahat pong tao ay may moral obligation to take care of the Mother Earth, to ensure that the coming generations will have a world to live on, a country to live on, no? Opo, This is the case of Oposa versus Factoran, no? At ito po yung Supreme Court decision. I believe that we do not need any law. I believe that the moral obligation as enunciated in the principle of intergenerational responsibility is very much apparent, very much clear. Let us all take part in Ayun. this environment rejuvenation, environment revitalization, anchoring this wishful thinking from the intergenerational responsibility pronounced by no less than the Philippine Supreme Court in the case of Oposa versus Yun. Factora. Marami mga nanonood sa atin, nakikinig po at pinapakinggan po yung mga sinasabi po nyo at mga ideas po nyo. And I'm sure Sa mga hindi pa po nadadaanan ng relief items ni Beatrix, rest assured po na tuloy-tuloy po iyan. Tuloy-tuloy po. Especially sa ating mga kababayan dito sa mga paahan ng bundok na naapektuhan ng Bagyong Christine. Ayun. Tutuloy po natin yan. Yun, at maganda po mga we're looking forward dito sa bill nyo po about corporate social responsibility, at I think napapanahon na po talaga to, na tayo po isama-sama may pakialam dito po sa ating mundo na, sa nangyayari sa ating mundo. Alright, ma'am, kamusta po ang Quadcom po natin? Ano po mga updates na po natin sa ating po ginagawang investigation? I think ang Senate po ay nagkaroon ng kanilang parallel po ba investigation about Parallel. We call it parallel investigation. parallel investigation about extrajudicial killing, ano po, ma'am? We were quite surprised by the testimony of Colonel Grijaldo, no? Although I cannot speak for Chairman Fernandez and Chairman Benny Abante, in all fairness to all my chairmen, no, I honestly believe that there was never a coercion Yes, ma'am. or harassment that happened against any of the witnesses or resource persons of the Quadcom investigation. I believe that it was only a consequence of the affidavit that was executed already, the two affidavits that were executed already by Colonel Garma testifying on the extrajudicial killing and even the reward system that prompted my two chairmen to inquire and not to coerce or to harass Colonel Grijaldo. I remember Colonel Grijaldo was not often asked during the investigation kasi sabi nga nitong ating mga bossing dito sa Quadcom ay hindi naman naging ganon ka-material ang participation ni Colonel Grijaldo. No? It just so happened na kasama siya sa class 97 ni Colonel Garma, who were apparently met by the President in Davao, the former President, in connection with the launching of the war on drugs. No? Tapos kasama din siya ni Colonel Garma when she visited the Davao Penal Colony. This is in connection with the murder of the 3 Chinese drug lords. And then the other participation that he had, si Colonel Grijaldo, is because of the Wesley Barayuga case, kung saan siya po ang kasalukuyang hepe noon ng Mandaluyong police station. At sila po ang rumisponde during the shooting incident against Wesley Barayuga. I remember my specific question with Colonel Grijaldo was, what kind of investigation did you do when PIDEA is testifying that Wesley Barayuga was really not included in the drug list
And the only time that he was included was after he was murdered already. No? Kasi dun sa narration of facts ni Wesley Barayuga, the PCSO Board Secretary, ayon kay Colonel Santi, ay ipinatrabaho ni Colonel Leonardo upon the instruction of Colonel Garma because he is a drug personality. Mhm. That's what Colonel Santi said, no? Pero after the murder incident, it turned out na wala talaga sa drug list si Wesley Barayuga. Ayun, And the nakakalungkot. only time that he was included in the drug list was after his death. So, kaya ako masyado akong bothered dun sa drug list na yun eh. Kasi, the way I see it, masyadong nagamit yung drug list na yun when the truth of the matter is there were some which were validated but there were some which were never validated, no? Mhm. Ang medyo frustrating even when there is no connection anymore with drugs, eh mukhang nilalagay talaga doon para magkaroon ng dahilan para i-operate sila ng PNP operatives. No? We have a long way to go, Kuya Ron. Ah. Ma'am, dito pa. Hindi ko alam kung gaano kalong, pero O nga. it seems to us na habang kami nag-iimbestiga, ay lalong dumadami ang witnesses who are coming up. No? Yun ang ano In po. fact, kahit itong telepono ko, Kuya Ron ang daming mga information na dumadating. Kaya lang, ako very discreet ako Pag may nag-text sa akin, kasi alam mo naman, ang number ko, binibigay ko na sa lahat ng tao, di ba? Opo. Especially kung taga Batangas 2nd District. So, I'm not surprised kung bakit maraming nakakaalam who refuse to introduce kung sino sila, no? Mhm. Nagbo-volunteer lang sila ng information. Pag ako nakatanggap ng mga information tungkol sa EJK, isa lang sinasagot ko, are you willing to testify? Opo. If you are willing to testify, let's meet. Introduce kita sa mga chairman and let's see kung ano bang magiging testimony mo, no? You bring your lawyer, no? But if you're not willing to testify, we will not be able to utilize this information kasi sino magkukwento? Hindi naman pwedeng ako. If it will be a third party who will be sharing those information and not you, that will be hearsay. At hindi naman po yan pinapayagan ng Quadcom. Lahat po ng resources below should have personal information, personal knowledge of the information that they are giving to the Quadruple Committee. No? We maintain full trust and confidence to the ongoing investigation. I, for one, alam ko po na talagang very diligent and very dedicated, very honest itong ating mga kasama sa Quadcom about our intention to ferret out the truth, bring justice to the oppressed, and legislate to prevent recurrence of all these abuses. Ito And po talaga objective naming lahat. And even since day one of our Quadcom investigation, we anticipated already that time will come, posibleng atakihin any of the members. Time will come, posibleng i-question ang Quadcom investigation. Basta let us remain steadfast and dedicated about our advocacy for truth and justice. Kasi alam naman natin sa sarili natin na what Colonel Grijaldo said is not true. Let's just keep on moving. Kasi ang dami na nating na-unfold. Ang dami na nating na-establish. And we will not allow anyone to discredit the Quadcom investigation. Paano po, ma'am, ipapatawag po rin si Sir Colonel Grijaldo? Colonel Grijaldo po. I will leave it to the chairman, no? Pero sa akin we don't need to base our investigation with the investigation of the Senate. Kasi these are two separate investigations, no? Mhm. We just need to
push through kung anong inuumpisahan namin at what we think we still need to, the resource speakers that we still need to present. Not Ah. necessarily depend on what is going on with the Senate. Ah. Kuya Ron, I need to excuse myself. Sige po, ma'am. Alright, salamat po, ma'am. At nakakwento namin po kayo ngayong araw na ito ng Monday. Ang ating Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Alright, yun nga po, dito po nakita natin, ito pong, sabi nga, yung mga paghahanda, dito po sa calamity, yung mga suggestion na rin po na pwede ho nating gawing isang batas, isang panukalang batas, nakikita po natin, ay napakahalaga ng preparedness at yung sinatawag pong corporate social responsibility, na isa ho sa mga panukalang batas ng ating Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Kasi dito po sa paglaban sa paghahanda, paglaban sa climate change, sa iba pang mga kalamidad na nangyayari sa ating mundo, dito po sa ating lalawigan. Imagine mo dati-rati nga po sinasabi ko hindi ko nababalita ang Batangas sa mga bagyo tayo po nababalita po tayo sa bulkan kasapagkat nandito naman po ang bulkang Taal sa ating lalawigan ng Batangas. Pero sa bulkang sa calamity na bagyo kalamidad na bagyo hindi po tayo nababalita. Pero ngayon po nakikita po natin ano pa yung mga dapat mga approach na dapat nating baguhin sa paghahanda at yung mga dapat na idagdag especially when it comes to the local government unit approach dito sa paghahanda po sa mga kalamidad at yung mga post activity na dapat pong gawin after the calamity sabi ko nga po yan po nakikita rin po natin ng Congressman Attorney Jervil yung mga equipments, mga machineries na dapat po naka-standby with the local government units at siguro kung yung mga local government po natin ay wala pa hong mga equipments and machineries for the clearing operation kahit hindi po ang lugar nyo ay hindi gaano binaba pero napakahalaga po na tayo po ay handa. Yung nga po ang sinasabi yung preparedness po natin kung paano tayo nag-prepare dito sa mga calamity kasi ngayon po iba na po ang setup ng nabago na ho ang sistema ng klima. Kaya nga po nagkaroon ng climate change. Nandiyo ba kayo, ma'am? Kaya nagkaroon na po ng climate change kaya siguro yung approach rin po natin ay i-elevate po na rin po natin magkaroon po tayo ng sabi nga Hi, Ron. Mama. Sorry, may sound pa ako kanina. Wala po. Ay, pero mayroon pala akong may monitor pala ako, Opo. Talaga ako thinking na tao. Diyos ko, buti nila hindi nabaligtad. Ako naman po yung Alright, Mama. Anyway, I just want to formally say my temporary goodbye. Opo, ma'am. Until sana palagi our next program kasama on kayo. Wednesday, Opo. Pero singit lang ako sa Wednesday kasi I understand that will be the schedule for our soon-to-be Mayor Opo. Trix Abraham Opo nga po. Bawan. I'm excited to listen to her kung ano bang kanyang mga plataforma para sa bayan ng Bawan. Opo. Sana ma-interview din natin our future Vice Mayor of Bawan in the person of Ren Maramon. Sige, ma'am. And the rest of the 5 municipalities. Ron, please include on board also our future board members, Bocala Ami Alvarez and Bocal Richard Chesa. She will be on And Friday, ma'am. Friday The 5 po. other municipalities who are with us in the administration party, Lakas CMD and Alyansa ng Bagong Pilipinas. Pasensya na po kayo, but I honestly believe na napakahalaga nakatuwang ng Congresswoman ang Sadya pamahalaan po. bayan. Maraming salamat po and let us all be thankful sapagkat nakaraos tayo sa bagyong Christine. Sa lahat po na nagdadalamhati, kami po ay nakikisimpatya sa inyong lahat.
Sa lahat po ng tumulong, I am sure na ibabalik po lahat ng blessing sa inyo Sadya. by 1,000 times, no? Opo, ma'am. Sa lahat po ng taga Batangas 2nd District, Mabini, Bawan, San Pascual, San Luis, Lobo at Tingloy. Once again, ito po ang inyong Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix R. Luistro, nilang ng kabataan, champion ng mga magulang, paborito ng katatandaan, and don't forget, Congresswoman ng taong bayan. Saying, Larga, Batangas 2nd District. Alright, thank you very much, ma'am. Sa muling pagsama sa ating programa. Alright, there you have it, ang ating Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro na nakasama po natin ngayong araw ito. Sana po palagian natin makasama ng ating Congresswoman Attorney Jervil, no? Mahalaga po yun ririnig po natin yung mga insights po ng ating Congresswoman Attorney Jervil, ano? At siya naman po talaga sabi nga po, pinapanood po ng hindi lang po ng Batangas ng 2nd District of Batangas, kundi ng buong Pilipinas na po ata buong mundo ang nakasubaybay po sa ating Congresswoman Attorney Jervil. Imagine po ang kanya pong views sa YouTube ay umaabot sa 1.3 million for a local sabi nga for a congresswoman, dami po no. Ibig sabihin ay and then tayo po ay proud rin na sabihin po na yung mga komento po doon, meron siguro mga ilan rin na mga kontra lang pero halos karamihan po doon sa mga komento sa atin ng Congresswoman Attorney Jervil ay very positive and yung iba nga po umaasa pa na mas mataas pa na position po ang atin ng Congresswoman Attorney siguro sa banda-banda yan di ba sa panawagan po ng taong bayan po ngayon po ay nagsisilbi po ang atin ng Congresswoman Attorney Jervil dito po sa mga kababayan natin dito sa 2nd District of Batangas at sabi nga po right after po ng Bagyong Christine, nakita po natin ang ating Congresswoman Attorney Jervil nandiyan po sa ating mga kababayan sa Bawan, sa San Pascual, Mabini, San Luis, Tingloy, Lubo, lahat wala po na iwan talaga pong sabi nga ay hindi mo na hahanapin pa, nandiyan na. At tayo po nakasama rin po tayo doon sa aming pamimigay ng mga tulong po diyan po sa San Luis sabi ko po ang ating Congresswoman Attorney Jervil talaga pong hindi yun nagkamali ang mga kababayan po natin yung performance po niya sa Kongreso ay kasing galing rin sa performance po sa distrito kaya yan po talagang sabi nga magdadalawang isip ka pa ba? Diba? Ay yung pagtitiwala po natin ay tuloy-tuloy po natin sa atin ng Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Alright, and every time na makakapiling po natin ating Congresswoman Attorney Jervil, she has this brilliant ideas na share po sa ating mga kababayan, especially sa mga panukalang batas na kinakailangan po na talagang sabi nga yung mga immediate needs ng ating mga kababayan. Siguro hindi lang po dito sa ating distrito, hindi lang po sa ating lalawigan ng Batangas. Kasi kapag gumawa po ng panukalang batas, ito po ay it applies to all sa lahat ng mga kababayan natin dito sa buong bansa. Kita po natin in the past kung gaano na po kadami yung mga naisabatas ng mga panukalang batas ng ating Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Sabi ko, napakaganda ho ng foundation kasi ng ating Congresswoman Attorney Jervil. Yung mga nagawa po nila sa Mabini, imagine mo, ito po ay, itong mga usapin na ito hindi naman po bago kasi ito po yung nagawa na sa Mabini sa pangunguna po ng ating former Mabini Mayor Noel Beatrix Luistro. Napakagaling po ng ating former Mabini Mayor at kasama po ang ating Congresswoman Attorney Jervil during that time being the administrator yung combined minds sabi nga ay hindi lang isa nag-iisip dalawa na magagaling magaling ito po ang makikita ho nating
sabi nga ay mangyayari sa Mabini, Batangas, ano? Kapag meron na pong dalawang nag-iisip, lalo na sa ikabubuti po ng Mabini, Batangas. And yun nga po ay sabi nga ay pinalawak lang naman po yung serbisyo, ano, dito sa 2nd District of Batangas. At ang nanginabang ay ang 2nd District of Batangas. Yun. Galing, ano? Isang hawal sa sabi ko, ang Mayor Noel yung talagang na isaayos niya yung Mabini, Batangas, ano? Nagkaroon ho ng mga schools, nagkaroon ho ng ospital, nagkaroon ng napakalaking evacuation center, di ba? Ito nga po, sana nga po sa lahat ng rin ng mga bayan, no? Siguro isa sa mga immediate needs rin po talaga ng mga local government units ho natin, no? Kasi nga po, iba na ang sitwasyon ngayon ng mga calamity, no? Yung mga dati-rati ho na mga hindi ho binabaha, ngayon inaabot na rin ho ng baha. Kaya required na rin ho siguro talaga yung paglalagay ho ng mga evacuation center, no? Mga malalaking evacuation center sa mga bawat mga munisipalidad ho natin, no? At dito sa ating probinsya, no, yung malalaking magtayo ho tayo ng mga malalaking mga evacuation center kasi nga yung warnings po natin sa mga bagyo, unang-una na babago sana po natin yung approach po natin kasi nga ang sinasabi po natin doon, no, oras-oras nagbabago po ang lagay ng panahon, ano, kahit ang announcement po natin ay hindi gaanong severe yung tatamang bagyo sa isang lugar, pero paglipas po ng mga ilang oras ay nagbabago po na, pumipihit po yung ihip ng hangin, yung takbo ng bagyo ay direksyon ng bagyo ay hindi yun dun kung ang tinutumbok, halimbawa itong isang area to, pagkalipas ng mga ilang mga oras ay mababago, pupunta naman sa ibang direksyon, ano. Yun katulad nun, ano, halimbawa hindi yun nakapag-prepare yung mga lugar na yun, sila ho ay mabubulaga. Yun ang termino, mabubulaga, nabulaga ho tayo, dito sa Batangas, ano, at hindi ho natin inaasahan kasi nga po in the past, ano, we base on parang historical ho natin. Sinasabi ho ng atin nung kalargang Hiporto Laura, no, naging yung base ho natin ay on history na hindi naman ho dating binabaha ang Batangas, kataas-taas ho ng Batangas. Di ba? May mga dito ay napakataas ho, kaya nga yung iba ho ay ang pinipili ho ay Batangas, di ba? Sa manirahan kasi nga ho hindi binabaha. Pero ngayon po nagbago na yung landscape po ng klima ho natin na tinatawag ho nating climate change, ano. And this only happens not only in the Philippines, ano. Recently yung pong Spain naman, ano. Imagine mo, ano. Spain, ano. Europa na po yun, na pinag-uusapan po natin ay mga lugar dyan po sa Europa na alam na po natin na sila po ay yung advantage po nila when it comes to ganito po mga approach sa kalamidad, ano. Pero sila po inabot rin ho ng baha, ano. Imagine mo, ano. Kaya yung pag-iisip po natin hindi lamang po siguro nakasentro dito sa lokalidad ho natin, no. Yung atin ng pag-iisip na approach, ano, kasi dapat binabasa rin po natin sa kung anong nangyayari po sa ibang bansa, di ba? Kasi nga kung yung mga ganung lugar inaabot ho ng baha, meron ho mga pagbabago sa klima, maaari pong mangyari dito rin sa ating lokalidad, sa ating bansa. Kaya yung approach at yung mga sabing mga add-ons na mga batas o mga regulasyon dito po sa approach natin sa calamity ay siguro dapat ho nating tingnan, no? At kung meron ho dapat baguhin, meron ho dapat idagdag, yan naman po ay makakatulong para unang-una na po, ano, ay
malimita po natin yung mga casualties po natin, no. Yun po ang kasi yung bagyo, yung hindi naman po natin mapipigilan yun, no. Kaya wala ho makakapagpa-stop diyan, di ba? Wala ho makakapag-stop diyan, calamity po yan, ang better na po natin lamang gawin diyan ay syempre yung mga approach po natin, no, na sabi ko ay kung ganito po dati ang approach natin, can we make it 1 step higher, 2 steps higher, 3 steps higher para kung dumating man of course ang unang-unang tinitingnan po natin yung mga possible casualties, number of casualties na hindi umaabot ng ganito, halimbawa sa latest count po yata ay 65 na ito pong countings na mga deaths dito po sa Batangas, and based on my data na hawak ko po ay 12 yung missing and nadagdagan po yata yun sa pinakanghuli na 59, ngayon po ay umaabot na yata po sa 65 Ang dami po nun although wala naman po dapat sisihin dyan kasi kalamidad po yan pero may mga pwede po tayong gawin para yan po ay mabawasan yung mga casualties and expect na po natin na kapag meron po mga bagyo, ang siguro ang maging thinking na natin agad this will be worse ito para yung mindset ho natin mas advance yung pag-iisip po natin na ay maaring may masawi dito sa mga kalamidad na to. Yon. Alright. Ngayon po natin naiisip ng mga bagay-bagay itong kasi nga nangyari po dito sa ating lalawigan ng Batangas and tayo po ay masasabi po natin na talagang tayo po ay nabulaga dito sa mga pangyayari dito po sa ating lalawigan ng Batangas. Alright. Dumapok pa rin tayo sa iba pa mga balita at impormasyon. Napakaganda po ng ating araw ngayon. Dapat nakapiling po natin ang ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro, and suportahan pa rin po natin ang Quadcom sa kanila pong investigation. Samantala sa iba pa mga balita po natin, eto po sa bagyo naman pong Marce, ito pong bagyong Marce na ngayon daw ay papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Lunes. Tatawaging Marce ang namataan na low pressure area na naging tropical depression sakaling pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility ngayong Lunes. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, alas 3 ng hapon kahapon na monitor ang tropical depression sa layong 1,350 km silangan ng Eastern Visayas na may lakas na hanging aabot naman sa 55 km per hour at pagbugsong aabot naman sa 70 km per hour at kumikilos sa pahilagang kanluran sa bilis na 30 km per hour. Sa pagtataya ho nitong patuloy na maapektuhan ng easterlies ang silangang bahagi ng Luzon at Visayas sa susunod na 24 oras. Una nang sinabi ho ng Pag-asa na 1 o 2 bagyo ang inaasang papasok sa bansa ngayong buwan. Marami-rami pa rin ho palang bagyo ang inaasahan ho nating papasok kasi nasa M pa lang ho tayo, Marce pa lang ho tayo. So ilan pa hong bagyo ang maaring pumasok sa atin ng Philippine Area of Responsibility dito ngayong taon 2024, at ang pinakamatindi nga po na naranasan nitong lalawigan ng Batangas itong bagyong Christine na nakapagdala ng malalakas na ulan at na naging sanhi ng pagkamatay ng umaabot na po ata sa 65 deaths ang nire-record po ngayon at 12 are missing. Samantala, eto po pamilya ng mga drug war victims, yung si Duterte dapat daw hong managot
Nagtipon-tipon o nagtipon ng pamilya ng mga biktima ng madugong drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nitong linggo upang gunitain ang ika-8 anibersaryo ng pag-aalala sa kanilang mga namatay na kamag-anak. Ginawa ang pagtitipon-tipon sa Siena College Chapel kung saan nanawagan sila na dapat managot si Duterte at iba pang sangkot sa pagkamatay ng libu-libong biktima. Ayon sa opisyal na tala ng gobyerno, nasa 6,181 katao ang pinaslang sa kampanya laban sa illegal na droga. Pero may grupong nagsasabi na aabot daw sa 20,000 ang mga namatay. Dami pala, no? Nauna rito, inako ni Duterte ang buong responsibilidad sa kahihinatnan ng kampanya laban naman sa illegal na droga. Inamin din ni Duterte na inutusan niya ang pampupulisya na hikayatin ng mga drug suspect na manlaban na kadalasang humahantong sa kanilang kamatayan. Sinabi rin ni Duterte na hindi siya hihingi ng tawad o magbibigyan ng excuses sa kinahinatnan ng kampanya dahil ginawa niya ang dapat gawin. Samantala, sa iba pa mga balita natin, eto Speaker Romualdez pumangalawa sa approval trust rating. Sunod kay Pangulong Marcos, pumangalawa na si House Speaker Martin Romualdez sa mga matataas na opisyal ng bansa na may pinakamataas na approval at trust rating nitong Setyembre. Ayon sa tugon ng masa survey ng Octa Research mula September 4 to 7, nakakuha si Speaker Romualdez ng 65% approval habang 67 naman sa trust rating. Nanguna pa rin si Pangulong Marcos na may 66 approval at 69% naman na trust rating. Pangatlo si Senate President Chis Escudero na may 62 approval at 61% na trust rating. Oras po natin, meron na tayong 25 minutes makalipas so ang 10 o'clock in the morning. At bumati muna tayo, no? Kasi mababa na ang ating programa. Bitrix! 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 Binabati natin ng good morning si ating Evelyn Lumabad. Good morning na minamahal naming Congresswoman Atty. Jervil. Si Mami Linor is watching. Mami Linor, kamusta po kayo dyan sa inyong lugar? Gloria Divina is watching now. Si Jerry Cruzat, larga po tayo. Have a wonderful morning. Mahal naming Congresswoman. God bless po, sabi ni Angie Sales. Ay, maraming salamat po, no? Mapagpalang umaga po mga kalaga. Si Micaela, magandang umaga. Good morning, sabi ni Gloria Divina. Ganun din, good morning sabi po ni Rita Pada. Good morning, mahal kong Mayora. Sino pa? Si Ligaya Oliva. Good morning. Si Jerome Lascano. Good morning. Randy Manonsong, Larga Mabini. Kamusta po kayo dyan sa Mabini? Clear na po ba ang inyong areas dyan? Okay, yan po ang mga nanonood, nakikinig po sa atin ngayon, ano? At sa iba pa mga nakatutok ngayon, patuloy lang po ang atin ng pagtutok sa atin pong programa, no? Dito po sa Air 1 91.9 FM, ang atin ng sabayang broadcast ng radyo at ng internet. And sa Facebook page ng atin ng Congressman Atty. Jervil, Jinky Beatrix Luistro. Ganun din sa Facebook page ng atin ng Honorable Noel Beatrix Luistro. Facebook page, ito po ay Sabayang Broadcast na napapakinggan, napapanood sa magkatuwang na Facebook page ng atin ng Congressman Atty. Jervil, Jinky Beatrix Luistro, na pinapanood po hindi lamang dito sa Batangas kundi sa buong bansa na rin, ano, itong Facebook page ng atin ng Congressman Atty. Jervil, Jinky Beatrix Luistro. What else?
Yun, of course, sa lahat ng mga may birthday ngayon, happy birthday po, ano? Sa lahat ng mga celebrants po natin ng happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sa lahat ng mga celebrants po natin, happy birthday to you. May you have more birthdays to come. Yung sa mga celebrants po natin, ganyan din yung mga senior citizen po natin. Kamusta po kayo? Sana po you're doing well today. And yun, yung mga celebrants po natin ng birthday ngayon. Happy birthday po sa inyo. Alright, sa lahat po ng bayan, kamustahin po natin ang Mabini, Batangas. Kamusta po ang Mabini, Batangas? Kamusta po ang San Luis? Uy, napunta tayo dyan sa San Luis, ano? Talagang ramdam tun talaga ang ang epekto ng Bagyong Christine, ano? Lalong-lalo yung mga nasa tabing dagat. At ingat po yung mga taga-barangay Loklok, ano? At ganun din yung mga taga-barangay Balete dyan sa gawi ng San Luis, Batangas. Yan po ang nahatiran po ng tulong natin ng Congressman Attorney Jervin with Senator Lito Lapid, ano, naabot po yung sulok na yun, ano, ng San Luis, Batangas at tabing dagat, ano. Kaya sabi po ng mga kababayan po natin doon ay ramdam na ramdam ang Bagyong Christine sa lugar na yun. Kaya iba yung pag-iingat po ang ipinahatid po natin doon sa mga landslide prone areas, ano. Kaya maaga po ang atin ng Congressman Attorney Jervin, no, doon sa mga dapat hong evacuate, yun po talagang dapat gawin, ano. Kahit hindi po tayo siguro na nagiging sentro ng bagyo, pero ang bagyo po kasi ngayon, ano, daming ulan eh. Yung amount of rainfall, although yan po ay sabi nga ay kung bagyo man, ano, ay kalimitan mahangin naman po ang dala, ano, pero ngayon ang dala po ng bagyo ngayon ay matinding mga ulan na ayon po sa Office of the Civil Defense, yun daw hong naranasan nating ika nga ay ulan ay katumbas ng 1 buwan, 2 buwan, ano. Imagine mo, no, sa isang araw kung ang ulan ay katumbas sa 1 buwan, abay, napakarami ho nun. Talagang hindi ko kakayanin, no, ng mga areas ho natin, no, lalong-lalo na yung mga landslide prone areas ho natin. Alright. Saka marami pong salamat at nakapiling namin po kayo, no, ngayong araw na ito ng Monday. Nakapiling ho natin ang atin ng Congresswoman Attorney Jervin Jinky Beatrix Luistro, and sa mga susunod na araw po, ano, mas lalo po nating makakasama ang atin ng Congresswoman Attorney Jervin Jinky Beatrix Luistro at yung iba pa mga kasama po natin sa Beatrix team, ano, yung mga pangunahin po natin makakasama sa bawat bayan dito po sa 2nd District of Batangas ay makakapiling po natin dito sa ating programa. Sa ngalan ho ng buong pwersa naman ng Larga Batangas 2nd District, 51 days before Christmas Day. Naamoy ko ng puto bongbong. Amoy Pasko na talaga, no. Sana po, ano, manalangin po tayo na hindi po tayo babagyuhin pag sa araw po ng Kapaskuhan, ano, kasi nga ilan pang mga bagyo maaring pumasok dito sa Philippine Area of Responsibility po natin, and we pray, magdasal po tayo na tayo po ay huwag maapektuhan ng bagyo, anumang bagyo yan na maaring pumasok dito sa ating Philippine Area of Responsibility, lalong-lalo na dito sa ating pong lalawigan ng Batangas at ng ating 2nd District of Batangas. 51 days before Christmas Day, I hope everybody is preparing for this wonderful event of the year, ang Christmas. Sa ngalan ho ng ating Congresswoman Attorney Jervin Jinky Beatrix Luistro, sa ngalan ho ng ating Kalargang Koy Hipolito Laura, ng ating Mayor Noel Beatrix Luistro, Larga Mabini.
At sa atin nun, lahat ng mga kalarga sa buong 2nd District of Batangas. Ako naman po ang inyong gwapong broadcaster, si Ron Lozano. Magbabalik po tayo sa araw po ng Miyerkules at makakapiling po natin ang ating nung pag may tricks, may bitrix. Yan was sa Bawan, Batangas. Alright, maraming salamat at magandang umaga Pilipinas, magandang umaga bayan. La 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 la, larga mabini. Tara na, mabinyan, magdiwang tayo sa Sa pagsikat ng isang bagong liwanag, magsisimula ang bagong pag-asa. Larga, Batangas. Batangas, 2nd District. 2nd District. Programang magtataguyod sa balitang pangkaunlaran, kabataan, senior citizen, turismo, kalikasan, kabuhayan, agrikultura, ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at serbisyo publiko sa taong bayan. Larga, Batangas. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Bitrix Luistro. Attorney Jinky Bitrix Luistro. Larga, Batangas, 2nd District. 2nd District. Makabuluhang pagbabalita at isang masayang programa sa makabagong tunog radio at internet. Larga, Batangas, 2nd District. 2nd District. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Bitrix Luistro. Larga, Batangas, 2nd District. At ang mga millennial broadcasters na sina Ron Lozano at Coy Laura. At ngayon, narito si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Bitrix Luistro.